Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ang ating Vice President, mga kababayan. Ang ating pong Vice President ay nagpunta po sa Office of the City Prosecutor sa Taguig, mga kababayan, para po magsampa ng perjury dito po kay Ramil Madriaga. Yung pong tinatawag na yung panunumpa ng kasinungalingan. Hindi po ba puro kasinungalingan yung ginagawa po ng House of Representatives para daw po ituro o gawing testigo sa kanilang ginagawang impeachment sa Vice President. Kaya po ang ating Vice President ay umaksyon na po. Umaksyon na para matigil na po ang kahibangan ng mga magnanakaw dyan po sa House of Representatives na mali-maleta po ang natatanggap at isang damukal na mga insertion at mga allocables, mga kababayan. Sila po yata ang tunay na mga magnanakaw pero pilit po nilang idinadivert sa ating Vice President. Kaya tama po ang ginawa ng Vice President. Sampahan po si Ramil Madriaga ng perjury. Puro kasinungalingan po dahil po gawa-gawa na naman. Sanay na sanay po sila kumuha ng mga testigo na nasa kulungan, mga may kasalanan at convicted na, mga kababayan. Ito po, panoorin po natin ang ating Vice President sa kanya pong pagdating dyan po sa Taguig, sa prosecutor sa Taguig City. Ito po, panoorin po natin ang ating Vice President. Magandang shot. Yan ako po kaya. Yan lang. Sige lang. Ito lang, hindi kami gagalaw. Sige lang. Hey, ma'am. Kaya ma'am. Ako? Ay, konti lang makita. Short statement sa GP. Ayaw po. Hindi na naman statement kasi hindi daw nag-statement. Babae. Konti lang. Hindi ako lalapit. Oo, diba? Yan po mga kabayan, ang breaking news daw. Ang ating Vice President ay magsasampa po ng perjury kaso kay Ramil Madriaga, mga kababayan. Si Ramil na nakakulong, ito po mga kababayan, si Ramil, ang kaso po ni Ramil nasa PNP, mga kababayan, at nakakulong na po. Ito po mga kababayan, si Ramil, yan po, nakakulong na po yan. Ano po ang kaso ni Ramil, mga kababayan, na ginagamit po ng Kongreso para po gawing testigo sa Kongreso? Yan po, dahil sa niluluto nilang impeachment, hindi na po kasi umubra ang confidential fund. Kaya dito na po sila nakatutok kay Madriaga. Ano po kaso ni Madriaga, mga kababayan? Ayan po, Madriaga Ramil E. Lagonoy. Ano po kaso? Mga kababayan, kidnapping for ransom and serious illegal detention. Kidnapping ang kaso for ransom. Yan po ang kanilang mga kinukuhang testigo. Puro nakakulong. Kamukha po ng ginawa po kay dating Pangulong Duterte. Mga testigo, makakaliwa. Mga salot ng lipunan. Mga nakakulong. Mga pamilya ng mga addictus. Gano'n na naman po ang ginagawa nila sa Vice President. Kumukuha na naman sila ng kanilang mga testigo dahil nga po wala silang makuha na talaga namang wala silang makukuha dahil ang Vice President ay hindi naman po katulad nila na mga magnanakaw. Mali-maleta. Dinideliver. Sinasakay pa sa chopper. Sinasakay pa sa eroplano. Si Madriaga, kinukuha at iniimbestigahan.
Samantalang ang mga bayani magbubuwis ng buhay, handang makipaglaban ang ating mga soldiers at mga ex-marine na napakaraming daladalang ebidensya. Ayaw imbestigahan. Ayaw tutukan. Dahil sila talaga ang magnanakaw. Hindi po ba? Yan po ang masakit, mga kababayan. Pagka po ang gobyerno ay magnanakaw. Napakasakit po niyan. Talaga pong magkakampi-kampi po ang mga hayop na yan. Di umano. Dahil grabe po, sa kasaysayan po ng ating bansa, grabe, halos lahat na po sila magnanakaw, di umano. Pati po media, pati po mga trolls, bayad, makakaliwa, ibang klase po. Bayad lahat. Pati po mga nakakulong, nababayaran din, di umano. Pati nakakulong. Unbelievable. Sa bagay, pinapangakuan naman nila yan eh. Pinapangakuan. Hindi po ba? Ayon na nga rin mismo kay Tony Kapman eh. Nagbibigay sila ng reward para lang maging testigo. Napapalaya, nabibigyan ng pardon. Hindi po ba? Ito mga hindot na ito. Yan po mga kababayan, ang niluluto po nila na impeachment, gamit po ang isang nakakulong na si Madriaga, ibang klase po. Ang kaso, kidnapping for ransom. Palibasa po ang nag-i-impeach ay mga magnanakaw rin. Di umano. Kaya po ang kinukuha ring mga testigo ay katulad din po nila na masasama umano. Hindi po ba? Kidnap for ransom para magkapera. Pero yung mga congressman na nag-i-impeach, dinidilibira naman ang pera. Yung testigo, nangingidnap para magkapera. Yung mga prosecutor, mga congressman, yung pera na ang dinideliver sa kanila. Nakita nyo po. Puro pera. Tama po yan. Saludo po tayo at sumasang-ayon po tayo na tama po ang ginawa ni Vice President. Huwag po siyang manahimik. Masyado na po siyang binubugbog ng mga magnanakaw, ng mga demonyo, ng mga salot di umano sa ating bansa. Halos lahat na po ng mga salot, talagang binubugbog po siya. Pinagtutulong-tulungan na po. Mahigit 3 taon na po siyang binubugbog. Pinagtutulungan ng mga salot. Dapat lang po yan. Puro po siya kinakasuhan eh. Ginagawan siya ng issue, kaso, korupsyon. Dapat lang. Siya naman, kahit po hirap na hirap po sa gobyernong ito ngayon na makakuha ng katarungan, dapat pa rin gawin ng Vice President na ilapit sa hustisya, sa korte, katulad po nitong ginagawa ni Madriaga na siya po ay nakipagsabuatan. Sa bagay, wala na naman mawawala kay Madriaga eh. Kahit kasuhan mo ng perjury yan, na mga kasinungalingan na kanyang pinagagawa. Di ba? Mga statement niya ay puro kasinungalingan. Kahit naman po yan kasuhan at talaga naman mapapatunayan na siya sinungaling, baliwala na po kay Madriaga yan. Nakakulong na po siya. Hindi naman siya makakalaya. Dahil yung kaso niya ay mabigat. Kidnapping. Hindi po ba? Grabe po. Dahil kidnapping for ransom yan eh. Hindi po ba? Kaya yung mga tao na yan, okay na po yan. Gagawa na po ng kasinungalingan yan. Gagawa na po ng kanya-kanya pong istorya yan. Istorya. Hindi po ba? Dahil wala na pong mawawala sa kanila. Wala na po kasi mga dignidad yan. Wala na po mga prinsipyo yan. Walang dignidad. Hindi po ba? At walang kredibilidad. Nakakulong eh. May kaso eh. Kidnapping. Ano po kredibilidad niyan? Ikumpara mo sa mga marine, sa mga soldiers, na ayaw nilang tutukan ng korupsyon nila.
Siyempre, bakit mo naman tututukan? Korupsyon nga nila. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po, ito po mga tao na ito po mga salot na ito po mga buhayan na ito po mga demonyo na ito, di umano, may araw din kayo. Darating din ang karma nyo, mga hayop kayo, sa mga pinagagawa nyo sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino na dinala nyo kami sa kahirapan, binaon nyo pa kami sa utang, mga hindot kayo. At yung politiko na nagbigay sa amin, nakita namin kung paano maglingkod at magserbisyo. Nakita namin ang pagbabago ng Pilipinas ng 6 na taon, mga hindot kayo. Siya pang pinababagsak nyo. Palibasa ayaw nyo na umangat at umasenso ang Pilipinas para tuloy-tuloy ang mga pag-ahari nyo at pagnanakaw ninyo. Mga hindot kayo. Hindi po ba mga kababayan? Ayaw nila umunlad at umasenso ang Pilipinas para po pagharian nila at gawin po tayong mga slave, mga alipin, gatasan. Hindi po ba? At mapasunod tayo sa kanilang mga palad. Hindi po ba? Ganyan po mga ugali ng mga tao na yan Dahil sa kasakiman, pera, kapangyarihan at may bonus pang pulburon. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Vice President. Saludo po si Kamanong. Tuloy-tuloy nyo po yan. Lahat po ng maninira sa inyo at lahat po sana nang magbibigay po ng mga fake news sa inyo, kasuhan nyo na po lahat, lalong-lalo po yung nasa Malacanang na inaaraw-araw din po kayong gawa ng issue at puro kasinungalingan din po. Kasuhan nyo rin po ng perjury. Hindi po ba? Yung nahandun sa Malacanang, yung tagapagsinungaling doon, di umano, yung tinatawag nyo pong garbage in, garbage out. Isama nyo na rin, Vice President. Inaaraw-araw po kayo noon. Puro po pagsisinungaling ang ginagawa noon, di umano, para kayo siraan at pabagsakin ang inyong pamilya. Hindi po ba, Vice President? Sana po, gawin nyo rin po yon na hindi lang po si Madriaga. Napakarami pong mga sinungaling. At isama nyo na rin po ang mga media, lalong-lalo po yung mga trolls. Kasuhan nyo rin po yung mga trolls. BP Sara, hindi po ba? Pagka kinasuhan nyo ngayon yan, di may mga kaso na. Ngayon, kung i-cover up nila yan, kung magiging presidente kayo, pwede nyo na maituloy yan. Hindi po ba? Dahil nakasampa na yan. Hindi po ba mga kababayan? Ayan, napakagandang move po yan. Yan po ang tinatawag na touch move. Hindi po ba? Parang chess yan Kailangan ka na may touch move na pwede mo silang mamate. Imamate mo sila. Hindi po ba? Lalong-lalo na yung magmamate sa'yo, katulad ng Vice President, ay wala pong ninanakaw na katulad nila. Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President. At kami po ay nasisiyahan at natutuwa sa ginawa nyo po dito po sa sinungaling na si Madriaga. Mga kababayan, wala na pong kredibilidad dyan. Yan tao na yan. Dahil nga po, kidnapping na. At nahatulan na po ng korte yan. Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President. At siyempre po, kami po, ang majority po ng mga Pilipino, ang OFW na mga kababayan natin, kami po ay nagdarasal sa inyo pong pag-iingat. Nagdarasal po kami na kayo po'y maingatan, ang inyo pong buong sambayanan at ang inyo pong ama, ang pamilya Duterte at ang dating Pangulong Duterte na kayo po'y maingatan sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng inyong ama. Yan po ang aming mga dasal at panalangin. Dahil kayo po ang nakikita ng majority ng mga Pilipino na makapagpapakulong sa mga magnanakaw, sinungaling sa ating bayan na talagang dinala tayo sa kahirapan, pamumulitika at pagnanakaw. Kayo po ang nakikita namin na makapagpapakulong sa kanila. Kasama po ang mga trolls, mga media na nababayaran, mga trolls na bayaran, at ang mga sinungaling sa Malacanang. Hindi po ba? Maraming salamat din po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe
Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like and share. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Gayat Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, kay Kingston, siyempre po, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po mga kabayan. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.